Sinubukan pa niyang humanap ng ibang tao sa sasakyan. Pero maliban sa isang driver, wala nang iba pa sa loob. At wala rin yung matandang mayaman na sinasabi niya. Nakita ni Paulo Avellino na si Coco Martin ang bumaba sa sasakyan. At may pang-aasar pa rin sa tono ng boses niya. Daniel, kasama mo sa sasakyan ang isang lalaki. Ano bang ikinahihiya mo? Akala ko hindi ko papatulan si Paulo Avellino. Pero diretsahan ko siyang sinagot. Ano bang iniisip mo? Kapag marumi ang isip mo, lahat ng nakikita mo marumi. Namutla at namula ang mukha ni Paulo Avellino. Sa pagkakataong iyon, tiningnan ako ni Coco Martin na puno ng pagmamalaki. Nang makita iyon ni Paulo Avellino, umirap siya, at diretsong tumalikod at umalis. Hindi ko napigil ang mapailing. Tumingin ako kay Coco Martin at sinabing, Kuya, mauna na akong pumasok sa trabaho. Tumango sa akin si Coco Martin. Sige, pumasok ka na. Diretso akong naglakad papunta sa kumpanya. Sumakay ulit si Coco Martin sa sasakyan at sinabi sa driver na dumiretso sa underground parking. Paglabas ko sa elevator, kasabay kong bumukas ang elevator sa tabi. Lumabas si Enrique Hill mula sa elevator. Nagkatinginan kami ng isang segundo tapos sabay kaming umiwas ng tingin. Matapos ang nangyari kahapon, para na kaming uplang estranghero ni Enrique Hill. Nauna at nahuli kaming pumasok sa opisina. Umupo sa aming mga pwesto at nagsimulang magtrabaho. Dumating si Jane De Leon sa kumpanya sa tamang oras ng trabaho. Nakabenda pa rin ang dalawang paa niya. Nakasakay sa wheelchair. Kalalabas lang niya sa opisina nang pumasok ang ilang pulis. Malinaw ang kanilang pakay. Dumiretso sila sa opisina ni Jane De Leon. Hindi nagtagal. Narinig mula sa opisina ang sigaw ni Jane De Leon. Pero dumating ang mga pulis para arestuhin siya. Hindi para magtanong. Ganoon na lang. Nakita ng lahat na dumating at umalis si Jane De Leon. Masyadong biglaan ang lahat ng nangyari. Matapos ang ilang minutong katahimikan sa opisina, biglang sumabog ang usapan. Ang pangunahing paksa ay tungkol kay Jane De Leon. Nang matapos na ang lahat sa pag-uusap at panghuhula, bigla nilang napagtanto ang isang problema. Ang manager ng kanilang departamento ay inaresto na. Sino na ngayon ang mamamahala sa kanila? Ang ilan na dati nang gustong pumalit kay Jane De Leon ay nagsimula ng mag-isip-isip. Pero bago pa man sumiklab ang apoy sa kanilang mga puso, agad itong pinatay ng manager na parang nahulog mula sa langit. Hindi nagtagal matapos dalhin si Jane De Leon. Tinanggap ng sales department ang bagong manager. Isa siyang babae na nasa edad 40, laging nakangiti, at mukhang madaling kausap. Pero palagi kong nararamdaman na ang taong ito ay parang nakangiting tigre. Nagpakilala ang lahat. Ako si Wang, ang bago ninyong manager. Nag-resign na si Jane De Leon. Simula ngayon, ako na ang mamumuno sa inyo. Pagkatapos magpakilala ni Manager Wang, nakangiti siyang tumayo roon. Nagkatinginan ng lahat. Hindi alam kung paano magre-react. Walang nang ahas na magsalita. Tumango si Manager Wang ng may kasiyahan. Iyon lang ang sasabihin ko. Magsimula na kayong magtrabaho. Pagkasabi niyon, tumalikod si Manager Wang at pumasok sa opisina. Nang makaalis si Manager Wang, saka lang naglakas loob na magbulungan ang mga tao sa opisina. Ang galing. Sa wakas, hindi na tayo aapihin ni Jane De Leon. Magkakaroon na tayo ng magandang araw simula ngayon. Hindi pa sigurado. Mukhang madaling kausap si Manager Wang. Pero baka nakangiting tigre, yan. Bago natin malaman ang ugali ng bagong manager, mas mabuting mag-ingat muna. Ang mga matatandang empleyado ay sanay na. Isa-isang nagsibalikan sa kanilang trabaho. Nang marinig na natanggal si Jane De Leon, hindi maganda ang itsura ni na Paulo Avellino at Enrique Hill. Medyo nagulat din ako, pero mabilis ko ring tinanggap ang katotohanan. Iniisip ko kung sino ang nag-asikaso kay Jane De Leon. Si Bea Alonzo ba o ang pamilya ni Coco Martin? Pero kahit sino pa sa kanila, siguradong para sa akin iyon. Nang maisip ko iyon, labis akong naantig. Walang epekto sa akin ang pagpapalit ng bagong manager sa departamento. Pero iba kina Paulo Avellino at Enrique Hill. Dati, tinutulungan ni Enrique Hill si Paulo Avellino sa trabaho. Kaya siya ang pinakamaluwag sa sales department. Pero matapos magpalit ng bagong manager, hindi na ganoon ka-espesyal ang trato kay Paulo Avellino. Dumami na rin ang mga dokumento sa mesa niya. Nang makita ang tambak na dokumento sa kanyang mesa, hindi na nakatiis si Paulo Avellino.
Inilagay niya ang karamihan ng mga dokumento sa harap ni Enrique Hill. Tulungan mo akong gawin to. Hindi pa tapos si Enrique Hill sa sarili niyang trabaho. Tapos binigyan pa siya ni Paulo Avellino ng napakarami. Hinding-hindi niya iyon matatapos bago matapos ang oras ng trabaho. Dati, noong si Jane De Leon pa ang manager ng sales department, hindi nang ahas magsalita si Enrique Hill. Pero ngayong wala na si Jane De Leon, ayaw na niyang magtiis. Trabaho mo yan. Ikaw ang gumawa. Hindi kita tutulungan. Pagkasabi niyon, ibinalik ni Enrique Hill ang mga dokumento sa mesa ni Paulo Avellino. Hindi makapaniwala si Paulo Avellino habang nakatitig kay Enrique Hill. Enrique Hill, tinatanggihan mo ako. Mukhang mabangis at nakakatakot si Paulo Avellino. Napaurong si Enrique Hill, at napatingin sa akin. Pero mula simula hanggang wakas, hindi ko siya tiningnan. Nakaupo ako sa pwesto ko. Ginagawa ang trabaho ko. Hindi nagsasalita para tulungan siya. Yumuko si Enrique Hill para itago ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata. Nang mag-angat siya ng tingin, puno ng kawalan ng magawa ang mukha ni Enrique Hill. Paulo Avellino, pareho lang tayong intern. Bakit palagi mo akong pinupuntirya? Ano bang nagawa kong mali sa'yo? Bahagyang huminto ang kamay kong naglilipat ng dokumento. Umirap si Paulo Avellino. Enrique Hill, huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Akala mo ba walang nakakita sa'yo noong pumasok ka sa opisina ni Jane De Leon? Nang mabanggit ni Paulo Avellino ang nangyari noong araw na iyon, agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Enrique Hill. Ang una niyang reaksyon ay ako ang nagsabi. Kinuyam niya ang kanyang kamao. Galit na tumingin sa akin. Ang tingin na iyon ay nag-aapoy. Imposibleng hindi mapansin. Mahirap para sa akin na hindi iyon maramdaman. Napabuntong hininga ako nang walang magawa. Lumingon at mabait na nagpaliwanag. Hindi ako ang nagsabi. Maniwala ka man o hindi. Bahala ka. Hindi naniwala si Enrique Hill. Akala niya ako talaga ang nagsabi. Sa sandaling iyon, nagsalita si Paulo Avellino. Bakit mo tinitingnan si Daniel? Hindi siya mabuting tao. At lalo ka na. Kitang-kita ko na pumasok ka sa opisina ni Jane De Leon. Agad na pinutol siya ni Enrique Hill. Paulo Avellino, matagal na akong nagtitiis sa'yo. Kahit anong sabihin mo, hindi kita tutulungan sa trabaho. Tigilan mo na yang iniisip mo. Natigilan si Paulo Avellino tapos sumugod at hinawakan ang kwelyo ni Enrique Hill. Enrique Hill, sino ba ang kinakausap mo? Pinapahalagahan kita kaya kita pinapatulong. Samantalahin mo na ngayon ang pagkakataon para sipsipan ako. Baka matulungan pa kita para maging regular. Hindi na tinapos ni Paulo Avellino ang iba pa niyang sasabihin. Pero malinaw na ang pagbabanta roon. Hindi rin nagpatalo si Enrique Hill. Nanlilisik ang mga matang nakatingin kay Paulo Avellino. Biglang may narinig na palakpak sa opisina. Napatingin ang lahat sa direksyon ng tunog. At nakita ang ilang tao na hindi nila alam kung kailan pa nakatayo roon. Nangunguna ang isang gwapong lalaki. Katabi niya si Manager Wang. Hindi maganda ang itsura ng huli. Sa pagkakataong iyon, hindi na nang ahas ang lahat na manood pa ng gulo. Kanya-kanyang balik sa kanilang mga pwesto. Sinaman ang tingin ni Manager Wang sina Paulo Avellino at Enrique Hill. Pagkatapos ay ngumiti ng malapad. Bago pa man makapagsalita si Manager Wang, nagsalita na si Coco Martin. Manager Wang, narinig ko na ngayon ang unang araw mo sa sales department. Tama ba? Tumango si Manager Wang. Ang ngiti sa kanyang mukha ay halos nanunuyo na. Opo, Mr. Coco. Ngayon lang po ako na-assign sa departamentong ito. Tumango si Coco Martin. Ang tingin ay dama po kina Paulo Avellino at Enrique Hill. Sa tingin ko, walang disiplina, walang kaayusan. Ang mga nasa ilalim mo ay kailangan pa ring turuan ng maayos. Hindi nag-aalaga ng mga walang kwenta ang Bea Corporation. Ang mga basurang hindi kayang umangat ay mas mabuting alisin na lang agad. Itinago ko ang mukha ko sa likod ng dokumento para maitago ang ngiti at pagkagulat sa aking mukha. Hindi ko inaasahan na pupunta ang kuya ko sa sales department. At mukhang nag-iinspeksyon siya ng trabaho. Yumuko si Manager Wang kay Coco Martin. At nang lumingon siya, medyo seryoso na ang kanyang mukha. Kayong dalawa, pumasok kayo agad sa opisina ko. Tiningnan pa ni Paulo Avellino si Coco Martin. Tapos galit na naglakad papunta sa opisina. Tumayo rin si Enrique Hill para sumunod. Akmang papasok na sa opisina nang biglang marinig si Coco Martin na nagsalita. Ikaw,
Oo, ikaw. Yung kasasampal lang sa mukha. Ikuha mo ako ng maiinom. Nanigas ang katawan ni Enrique Hill. Nag-angat ng tingin kay Coco Martin. Puno ng hindi makapaniwalang itsura. Ako po. Malamig siyang tiningnan ni Coco Martin. Hindi ba ikaw? Ako ba? Napagtanto ni Enrique Hill na nagkamali siya ng sinabi. Agad na humingi ng tawad at magalang na nagtanong. Kung gayon, ano po ang gusto ninyong inumin? Casual na sumagot si Coco Martin. Kahit ano. Nasaan ang meeting room? Doon na lang ako maghihintay. Agad na masiglang sinabi ni Manager Wang. Dito po. Ako na po ang maghahatid sa inyo. Dinala ni Manager Wang si Coco Martin sa opisina. Nang madaanan si Enrique Hill. Sinaman pa niya ito ng tingin. Walang masabi si Enrique Hill. Nagmamadaling pumunta sa pantry. Matapos pumasok ang lahat sa meeting room. Narinig ang buntong hininga sa opisina. Medyo curious ako. Ano bang ginagawa ni Coco Martin sa kumpanya? Kaya naisip ko, bakit hindi ako pumasok sa meeting room para tingnan? Sakto namang lumabas si Manager Wang mula sa meeting room. Dumiretso siya sa tabi ko. Daniel, dalhin mo ang mga gamit mo at sumunod ka sa akin sa meeting room. Tumango ako. Kinuha ang isang folder ng dokumento at papel at panulat. At sumunod kay Manager Wang papasok sa meeting room. Pagpasok ko, nakita ko agad si Coco Martin. Nakaupo siya sa dulo ng mesa. Hindi niya ako tiningnan. Nagpanggap din akong hindi kami magkakilala. Pinaupo ako ni Manager Wang sa tabi ni Coco Martin. Sakto namang kumatok si Enrique Hill sa pinto ng meeting room. Dala ang isang tray. Sabay-sabay na napunta ang tingin ng lahat kay Enrique Hill. Pagpasok niya, nakita niya ako. Natigilan siya sandali, pero mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon. Dala ang tray. Lumapit siya kay Coco Martin. Mr. Coco, ito po ang kape. Tiningnan ni Coco Martin ang kape sa harap niya. Kinuha ito at humigop ng kaunti. Tapos ay iniluwa ito. At inilapag ang tasa sa mesa. Ang pait nito. Gusto mo ba akong mamatay sa pait? Nagmamadaling humingi ng tawad si Enrique Hill. Nataranta si Enrique Hill. Pasensya na po. Gagawa po ako ulit ng bago para sa inyo. Pagkasabi nyon, kinuha niya ang tasa at lumabas. Hindi nagtagal. Bumalik siya dala ang bagong tasa ng kape. Kinuha ulit ito ni Coco Martin. Humigop ng kaunti, at iniluwa ulit. Ang tamis nito. Gusto mo ba akong magka-diabetes? Humingi ulit ng tawad si Enrique Hill. Pasensya na po. Papalitan ko po ulit ng iba para sa inyo. Kinuha ni Enrique Hill ang kape at umalis. Tapos bumalik ulit. Ganoon pa rin ang ginawa ni Coco Martin. Uminom ng isang higop at iniluwa. Walang gatas. Hindi ako sanay uminom ng walang gatas. Agad na gumawa ulit si Enrique Hill ng isang tasa na may gatas. Sa pagkakataong ito, hindi uminom si Coco Martin. Dinantay niya ang daliri sa tasa. Malamig ang boses. Malamig na. Palitan mo ng iba. Kinagat ni Enrique Hill ang labi pero nagtiis pa rin siyang lumabas para magpalit. Habang pinahihirapan ni Coco Martin si Enrique Hill, walang nang ahas na magsalita para tulungan siya. Alam kong ginagawa iyon ni Coco Martin para sa akin. Kabutihan iyon ng kuya ko. Natural lang na hindi ako magiging walang utang na loob. At si Manager Wang na bagong upo pa lang. Lalong hindi niya maaaring ipaglaban ng isang intern kapalit ng pagkagalit ni Coco Martin. Isang malaking kliyente. Sa pagkakataong ito, medyo matagal si Enrique Hill sa pantry. Sinigurado niyang hindi na siya magkakamali. Sa kanya dinala ang kape papasok. Mr. Coco, ito po ang kape na gusto ninyo. Kinuha ito ni Coco Martin. Pagdantay pa lang ng labi niya sa bibig ng tasa. Agad niyang inilapag ang kape sa mesa. Ang init ng kapeng ito. Ipapainom mo pa rin sa akin. Ano ba talaga ang intensyon mo? Nanigas si Enrique Hill sa kinatatayuan niya. Tiningnan niya ang tasa ng kape na umaaso pa. Puno ng kawalan ng pag-asa ang puso niya pero wala siyang masabi. Pasensya na po. Malamig na sumigaw si Coco Martin. Maliban sa pasensya, wala ka na bang ibang alam sabihin? Kahit maliit na bagay tulad ng pagtitimpla ng kape. Hindi mo magawa. Anong silbi mo sa kumpanya? Natarantang nakatayo roon si Enrique Hill. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita ni Coco Martin si Enrique Hill na ganoon, lalong lumakas ang galit sa puso niya. Nang maisip niya ang mga ginawa ng taong nasa harap niya sa kapatid niya. Halos gusto na niya itong sampailan ng 2 beses.
Hindi na kailangan ng kape. Ibili mo ako ng lemon tea. Mahinang sinabi ni Enrique Hill. Walang lemon tea sa pantry. Tinaasan ni Coco Martin ang boses. Walang lemon tea sa pantry. Hindi mo ba alam na lumabas para bumili? Kailangan ko pa bang ituro sa'yo kung saan bibili? Umiling si Enrique Hill. Tumalikod para bumili ng lemon tea. Pagkaalis ng tao, bumalik si Coco Martin sa dati niyang mabait na itsura. Manager Wang, magsimula na tayong mag-usap. Naglabas si Manager Wang ng isang folder ng dokumento. Sige, magsimula na ang meeting. Nakaupo ako sa gilid. Nagsusulat. Makalipas ang 10 minuto. Pumasok si Enrique Hill dala ang isang baso ng lemon tea. Maingat niya itong inilapag sa harap ni Coco Martin. Kinuha ni Coco Martin ang straw at uminom ng isang higop. Pero sa sumunod na segundo, agad niyang iniluwa ang lemon tea sa bibig niya. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadya ni Coco Martin na pahirapan si Enrique Hill. Kundi talagang napakasama ng lasa ng lemon tea na ito. Masama ang itsura ni Enrique Hill. Nakatayo sa gilid. Nang makita iyon ni Coco Martin, bumalik ulit ang kanyang mapagmataas na itsura. Kung ayaw mong mag-errand, sabihin mo lang. Hindi mo na kailangang bumili ng ganito kasamang lasa para sa akin. May pandidiring itsura si Coco Martin. Nagtanggol si Enrique Hill sa sarili. Mabenta po ang lemon tea ng tindahang ito. Inilagay ni Coco Martin ang lemon tea sa gilid. Puno ng pandidiri ang mukha. Nang makita niyang nakatayo pa rin si Enrique Hill sa tabi, agad niyang naramdaman na nakakairita ito. Lahat ng ginagawa mo, palpak, lumabas ka, hindi ka na kailangan dito. Walang nang ahas na magsalita pa si Enrique Hill. Yumuko at lumabas. Paglabas niya, nakasalubong niya agad si Paulo Avellino. Sumisilip si Paulo Avellino sa meeting room. Nang makita niyang malungkot na lumabas si Enrique Hill, puno ng tuwa ang mukha niya. Oy, saan galing yang basang sisiw na yan? Tingnan mo yang itsura mong bigo. Mukhang napahirapan ka ng husto. No. Ayaw sanang makipag-usap ni Enrique Hill kay Paulo Avellino. Pero ang sumunod na sinabi ni Paulo Avellino ang nagpatigil sa kanya. Malinaw na tinutulungan ni Mr. Coco si Daniel na makaganti. Ganyan ang trato mo sa kanya dati. Hindi ka lugi na mapahirapan. Nanlaki ang mga mata ni Enrique Hill. Tiningnan niya ang meeting room tapos si Paulo Avellino. Bakit kailangang tulungan ni Mr. Coco si Daniel na makaganti? Walang pakialam ang itsura ni Paulo Avellino. Kaninang umaga, nakita kong bumaba si Daniel mula sa sasakyan ni Mr. Coco. Sa tingin mo ba, kung hindi sila magkakilala, makakasakay ba siya sa sasakyan ni Mr. Coco? Naging napakasama ng itsura ni Enrique Hill. Dati, palagi niyang iniisip kung bakit ganoon ang trato sa kanya ni Coco Martin. Pero ngayon, naiintindihan na niya. Sa isang iglap, kahihiyan, galit, at hindi pagtanggap ang naramdaman niya. Sumiklab ang galit sa puso niya. Kinuyam ni Enrique Hill ang mga kamay niya sa gilid. Tiningnan niya ang pinto ng meeting room nang may madilim na tingin. Tapos ay itinulak si Paulo Avellino at umalis. Pumunta si Coco Martin sa Bea Corporation para tulungan akong makaganti. Ngayong naturuan na niya ang tao, hindi na niya kailangang magtagal pa roon. Kaya makalipas ang kalahating oras, lumabas si Coco Martin sa meeting room. Nakangiting tiningnan si Manager Wang. Ang mga natitirang bagay, sabihin mo na lang sa assistant ko. May appointment pa ako sa kliyente. Mauuna na ako. Huwag mo na akong ihatid. Manager Wang, hayaan mo na lang itong maliit na intern na ito ang maghatid sa akin. Tumango si Manager Wang. Nakangiting sinabi sa akin, Daniel, ikaw na ang maghatid kay Mr. Coco palabas. Tumango ako. Opo, Manager Wang. Mr. Coco, dito po. Nagsalamin si Coco Martin at sumunod sa akin papunta sa elevator para hindi malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa buong daan, hindi ako nakipag-usap kay Coco Martin. Dumating kami sa harap ng elevator. Sa boses na kami lang ang nakakarinig. Nagsabi ako ng salamat. Bahagyang ngumiti si Coco Martin at diretsyong sumakay sa elevator paalis sa Bea Corporation. Pagkahatid ko kay Coco Martin, bumalik agad ako sa pwesto ko. Hindi pa ako nakakaupo nang tawagin ako sa opisina ni Manager Wang. Sa opisina ni Paulo Avellino, kami ni Enrique Hill ay nakatayo sa isang linya kaharap ang mesa. Dahan-daang binuksan ni Manager Wang ang thermos. Marahang hinaypan ito, at uminom ng isang higop.
Alam niyo ba kung bakit ko kayo tinawag dito? Hindi kami nagsalita. Inilapag ni Manager Wang ang firmes sa mesa. Nag-angat ng tingin. Nakangiti pa rin ang mukha niya. Unang napunta ang tingin niya sa akin. Lalong naging maningning ang ngiti sa kanyang mukha. Daniel, napakagaling ng ginawa mo ngayon. Lumabas ka na at magtrabaho ng maayos. Tumango ako. Walang sinabi. At lumabas. Pagkalabas ko pa lang sa pinto ng opisina, narinig ko na sa loob ang sigaw ni Manager Wang na nagpapagalit. Tungkol sa pag-aaway ni Enrique Hill at Paulo Avellino kanina. Pinagalitan ni Manager Wang silang dalawa, na parang para takutin ang iba pa sa opisina. Sadyang hindi isinara ni Manager Wang ang pinto. Siniguradong maririnig ng lahat ang boses niya. Ilang beses sinubukan ni Paulo Avellino na sumingit pero pinipigilan siya ni Manager Wang. Kaya wala siyang nagawa kundi manahimik. At ang pangunahing target ng sermon ni Manager Wang sa pagkakataong ito ay si Enrique Hill. Paulit-ulit na pinagalitan ni Manager Wang si Enrique Hill. Una, tungkol sa pag-aaway nila ni Paulo Avellino habang oras ng trabaho. Pagkatapos, tungkol sa hindi niya maayos na pag-aasikaso kay Coco Martin. Tama si Mr. Coco. Isang intern na kahit maliit na bagay tulad ng pagtitimpla ng kape ay hindi magawa. Anong silbi mo sa kumpanya? Nakatutok ang galit ni Manager Wang kay Enrique Hill. Si Paulo Avellino naman ay masayang nanonood sa gilid. Gustong ipagtanggol ni Enrique Hill ang sarili pero hindi niya alam kung paano. Hindi naman siya tanga. Kung makikipagtalo pa siya kay Manager Wang ngayon, mahirap sabihin kung makakapanatili pa siya pagkatapos ng isang buwang internship. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Manager Wang, alam ko pong mali ako. Sa susunod po ay mag-iingat na ako. Medyo hamupa na rin ang galit ni Manager Wang. Nang makita niyang maayos ang taydo ni Enrique Hill, hindi na rin niya balak pang magsalita. Kinaway niya ang kamay. Sige na, sa susunod mag-ingat ka na. Minsan, detalye ang nagpapasya sa tagumpay o kabiguan. Naiintindihan mo ba? Yumuko si Enrique Hill. Nagkunwaring seryosong tinatanggap ang mga aral ni Manager Wang. Naiintindihan ko po. Kinaway ni Manager Wang ang kamay. Mabuti kung ganoon. Lumabas na kayo ni Paulo Avellino. Lumabas si Paulo Avellino. Sumunod din si Enrique Hill. Naisip niya na mukha siyang gasgasan kaya nagpasya siyang pumunta sa banyo para maghilamos. Sa banyo, hindi sinasadyang narinig ni Enrique Hill ang dalawang kasamahan na nag-uusap. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa kanya. Kaya hindi nag-atubili si Enrique Hill. Diretsyong itinulak ang pinto ng isang cubicle at nagtago sa loob. Sinabi ng lalaking kasamahan sa totoo lang, may narinig akong isang bagay. Huwag mong ipagsasabi sa labas ha. Nagulat ang lalaking kasamahan B, ano yun? Ganoon ba kasekreto? Hininaan ng lalaking kasamahan ang boses. Noong isang araw, dumaan ako sa HR department. Narinig ko ang isang malaking chismis. Lumalabas na noong nag-i-interview sila. Nakatanggap sila ng utos mula sa itaas na bigyan ng pabor ang isang aplikante. Nagulat ulit ang lalaking kasamahan B, imposible. Hindi ba't ayaw na ayaw ni Mr. Coco ang paggamit ng koneksyon? Umiling din ang lalaking kasamahan sino ba ang nakakaalam? Pero narinig ko na nagkamali raw ng tao ang HR manager. Ang dapat sanang mabigyan ng pabor ay hindi nabigyan. Isang intern na kasabayan nila ang napagkamalang target ng pabor. Nagulat ang lalaking kasamahan B, hindi kaya si Enrique Hill ang sinasabi mo? Dati, sila ni Paulo Avellino ang talagang binibigyan ng pabor. Nag-uusap pa rin kaya ang dalawa sa labas. Pero hindi na narinig ni Enrique Hill kung ano pa ang sinasabi nila. Ang target ng pabor ay napagkamalan. Ang dapat sanang mabigyan ng pabor ay hindi nabigyan. Biglang naalala ni Enrique Hill ang araw ng interview. Pareho sila ng suot na suot ng lalaking iyon. Tiningnan pa sila ng maliit na assistant. Kung gayon, pinalitan niya ang pwesto ni Daniel. Kaya pala nakatanggap siya ng maraming pabor. Pagkatapos noon, inakala pa ni Enrique Hill na binibigyan ng pabor ni Jane De Leon si Daniel dahil gumamit ito ng hindi magandang paraan para umangat sa pwesto at hindi maitulak pababa nila ni Paulo Avellino. Kusang loob pa siyang lumapit kay Jane De Leon. Nang maalala niya ang nangyari noong araw na iyon sa opisina. Nakaramdam siya ng pandidiri. Langit lang ang nakakaalam kung ilang beses nagsipilyo si Enrique Hill pag-uwi niya noong araw na iyon. Muntik nang magdugo ang gilid niya. Bumulong siya.
Lumalabas na lahat ng pabor na ito ay dahil sa napagkamalang si Daniel kaya napunta sa akin. Dapat ko nang nalaman yun. Katatapos ko lang sa trabaho nang makatanggap ako ng text mula sa kuya kong si Daniel. Tapos ka na ba sa trabaho? Halos agad akong sumagot. Oo, malapit na. Bakit, kuya? Agad ding sumagot si kuya. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso ka sa underground parking. Hintayin kita sa sasakyan. Sumagot ako. Sige, masaya kasama si Coco Martin. Pag-uwi, nag-text ako kay Bea Alonzo. Sumagot si Bea Alonzo. Sinabing may lakad din siya ngayong gabi. Nang marinig kong may lakad si Bea Alonzo, tinanong ko siya kung iinom ba siya ngayong gabi. Party ba yun o handaan sa kung saan? Si Bea Alonzo na kasalukuyang nag-aasikaso ng mga dokumento. Nang marinig ang tunog ng text, hindi sinasadyang napatingin at nakita ang mensahe sa screen. Bahagyang kumunat ang gilid ng kanyang bibig. Ibinaba niya ang ballpen, kinuha ang telepono, at mabilis na nag-type sa screen. Sumagot si Bea Alonzo, siguradong iinom ng ilang baso. Huwag kang mag-alala, hindi ako mapapahamak. Tiningnan ko ang sagot ni Bea Alonzo. Kumunat ang noo ko. Sagot, kailangan bang magdala ng boyfriend? Nang makita ni Bea Alonzo ang linyang ito, lalong lumawak ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hindi na kailangan. Maliit na party lang to. Sandali lang ako tapos aalis na. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos, nagpadala ulit ng text si Bea Alonzo. Daniel, hindi ka ba mapakali? O kaya, sumama ka na lang sa akin. Para nasa harap mo lang ako. Hindi ka ba mas mapapanatag? Natigilan ako. Hindi alam ang sasabihin. Matagal naghintay si Bea Alonzo pero hindi pa rin ako sumasagot. Ang kanang kamay niya ay walang tigil na pinaglalaroan ang telepono. Hindi nawawala ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Matagal bago ako sumagot. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa'yo. May usapan na kami ni kuya. Hindi pwedeng hindi to pa rin. Nagpadala si Bea Alonzo ng text na puno ng selos. Ah, ganoon ba? Kung gayon, umuwi ka na lang kasama si Kuya Coco. Okay lang ako. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Oo. Uuwi na ako kasama si kuya. Pumunta ka na sa party. Huwag kang masyadong magpagabi. Tiningnan ni Bea Alonzo ang text sa telepono. Ngumiti at sumunod. Pagkatapos ng usapan namin ni Bea Alonzo, tinapos ko na ang natitirang trabaho at inayos ang mga gamit ko para umuwi. Tumayo ako at naglakad papunta sa elevator. Hindi ko napansin na sumusunod pala si Enrique Hill. Nanlaki ang mga mata ni Enrique Hill habang tinitingnan akong bumaba sa basement 1. Parking lot yun. Wala namang sasakyan si Daniel. Bakit siya pupunta roon? Hindi nag-aksaya ng panahon si Enrique Hill. Sumakay sa ibang elevator at sumunod pababa. Paglabas pa lang sa elevator, nakita niya akong naglalakad papunta sa isang sasakyan. Nang malapit na ako, bumaba ang driver sa driver's seat at binuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nakita ni Enrique Hill si Coco Martin. Matagal na pala siyang naghihintay sa sasakyan. Nang makita niya ako, ngumiti ang kuya ko. Mukhang napakalapit namin sa isa't isa. At masayang kumaway sa akin para sumakay. Hindi na rin ako tumanggi. Hindi nagtagal matapos akong sumakay. Humandar na ang sasakyan. Nakikipag-usap ako sa kuya ko nang bigla akong makakita ng isang anino sa rearview mirror. Parang may boses na nagpabalik sa akin sa realidad. Daniel, kumusta ang performance mo ngayon? Hindi ako nagtipid sa papuri. Itinaas ko ang hinlalaki ko. Astig. Itinaas ni Coco Martin ang baba niya. Mamaya pag-uwi, siguraduhing ikwento mo kay papa at ate. Napangiti ako nang walang magawa. May imahe na sa isip ko. Siguradong mabibigo ang tunay kong ama at ate. Biglang may naalala si Coco Martin. Naging seryoso ang mukha niya. Ah, oo nga pala. May kasama ka ba sa opisina na ang pangalan ay Paulo Avellino? Tumango ako. Tiningnan ang mukha ng kuya ko. Agad kong nahulaan kung ano ang gusto niyang gawin. Tama na yan. Kuya, nakita na ako ni Paulo Avellino na bumaba sa sasakyan mo. Kung pupunta ka pa ulit, mabubuko na ako. Tama na yan. Kuya, kahit mapagmataas si Paulo Avellino, hindi naman siya nananakit sa akin. Pinakamarami na ang magyabang. Kaya ko namang i-handle. Nag-isip sandali si kuya. Tumango. Kung gayon, makikinig ako sa'yo. Ang ganyang klaseng tao, mas mabuting ang ikaw na lang ang mag-asikaso. Nakahinga ako ng maluwag.
Oo, salamat, kuya. Pagpasok pa lang sa pinto, masayang-masaya na si kuya. Ipinagmalaki niya kay papa at ate ang magiting niyang nagawa ngayon. Masayang nag-uusap at nagtatawanan ang buong pamilya sa hapagkainan. Nakaramdam ako ng kaligayahang hindi ko pa nararanasan dati. Pagkatapos kumain, nakipag-usap ako sandali kina mama at papa sa sala. Saka lang ako bumalik sa kwarto ko. Naligo ako at lumabas. Tiningnan ang telepono. Napansin kong hindi nag-text o tumawag si Bea Alonzo. Tumayo ako sa bintana. Tiningnan ang kwarto sa tapat. Madilim. Mukhang hindi pa umuuwi si Bea Alonzo. Kumuha ako ng libro. Sumandal sa headboard at nagbasa. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Nang mahulog ang libro sa kamay ko. Dahan-dahan akong nagising. 2:00 na ng madaling araw. Nagulat ako. Agad akong bumaba sa kama at pumunta sa bintana. Madilim pa rin ang kwarto ni Bea Alonzo sa tapat. Medyo nagtaka ako. Tulog na ba siya o hindi pa umuuwi? Sa sandaling iyon, narinig ko ang ugong ng makina ng sasakyan. Tumakbo ako mula sa kwarto papunta sa study room. Tapos tumakbo papunta sa corridor. Mula sa malayo, nakita ko ang isang sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay ng mga Bea. Isang babae ang bumaba sa sasakyan. Mukhang si Assistant Liza Soberano. Umikot si Liza Soberano sa kabilang pinto ng sasakyan. Binuksan ito at ay nalalayan ng isang tao pababa. Sa sandaling iyon ko lang nakilala. Si Bea Alonzo pala yun. Mukhang hirap siyang maglakad. Pasuray-suray siyang naglalakad. Lasing na ba siya? Naghintay pa ako sandali nang may pasensya. Sa wakas, nakita kong umilo ang ilaw sa kwarto ni Bea Alonzo. Alam kong nakauwi na siya sa kwarto niya. Dahan-dahan akong tumakbo papunta sa pinto sa tapat. Kumatok ng 2 beses. Mabilis na lumitaw si Bea Alonzo sa paningin ko. Medyo nanginginig ang katawan ng babae. Namumula ang gilid ng mata niya. Mukhang lasing na lasing talaga. Nang makita niya akong nakatayo sa pinto, natigilan siya. Walang balak na buksan ang pinto para sa akin. Naguguluhan akong itinuro ang pinto. Malinaw na ang ibig kong sabihin. Pinapabuksan ko si Bea Alonzo. Nag-alinlangan sandali si Bea Alonzo. Dahan-daang binuksan ang pinto. Pero hindi tulad ng dati na pinapasok ako. Hinaranggan niya ang pinto. Ngumiti. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Lumapit ako para amuyin. Hindi naman malakas ang amoy ng alak sa katawan ni Bea Alonzo. Umatras siya ng kalahating hakbang. Hindi nagpahalata. Medyo hindi ako masaya. Hindi ba sabi mo hindi ka mapapahamak? Kung gayon, sino tong lasing na nakatayo sa harap ko? Tahimik lang na nakinig si Bea Alonzo sa sinabi ko. Tapos ngumiti ng malumanay. Pasensya na. May kaunting nangyari kaya na-late ako ng kaunti. Sa susunod hindi na mauulit. Kinwestiyon ko siya pero ang bait pa rin niya. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin. Hindi naman kita sinisisi. Ako lang yung pinutol ako ni Bea Alonzo. Alam kong nag-aalala si Daniel sa akin. Akala pa ni Bea Alonzo ay magmamatigas ako at sasabihin. Sino bang nag-aalala sa'yo? Pero hindi niya inaasahan na tumango ako at diretsyang umamin. Nag-aalala ako sa'yo. Ang biglaang sagot na iyon ang nagpatigil sa kanya. Pagkatapos ay todo-todo ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Biglang ibinuka ni Bea Alonzo ang 2 braso. Nag-aanyong yayakapin ako. Lumapit ako at marahang niyakap siya. Isinandal ni Bea Alonzo ang ulo niya sa dibdib ko. Daniel, ang saya ko. Malumanay din akong sumagot. Boyfriend mo na ako. Hindi ba't normal lang na mag-alala ako sa'yo? Para siyang may biglang naalala. Oo nga, tama. Napaka-normal. Boyfriend. Kung gayon, pwede ba kitang halikan? Hindi pa ako nakakasagot ng oo nang marinig kong idinagdag ni Bea Alonzo. Medyo matagal ang halik. Pwede ba? Tumango ako. Agad na niyakap ni Bea Alonzo ang leeg ko. Tumingkayad. Isang kamay ko ang marahang humawak sa baba niya. Kumikislap ang mga mata ni Bea Alonzo. Ang lamig ng kamay mo. Napatawa ako. Kung gayon, tulungan mo akong painitin. Hinawakan ng kamay ko ang batok niya. Yumuko at hinalikan ang labi niya. Unti-unting tumaas ang temperatura sa labi niya. Nahihiyang ipinikit ni Bea Alonzo ang mga mata niya. Hindi talaga ng ahas na buksan. Bahagya akong ngumiti. Sinubukang sumugod. Isang kamay ni Bea Alonzo ang marahang humila sa akin. Bahagyang gumamit ng lakas para hilahin ako papasok sa study room. Sumara ang pinto sa likuran namin. Marahan kong itinaas si Bea Alonzo.
Diretsyong inilagay siya sa gilid ng mesa. Bago pa niya mabuksan ang mga mata niya, hinalikan ko ulit ang labi niya. Nararamdaman kong malapit ng mamaga ang labi niya sa kahahalik ko, pero parang hindi pa rin sapat. Palaging nananatili sa isang posisyon. Hindi talaga matatawag na komportable. Hindi sinasadyang kumilos ng kaunti si Bea Alonzo. Bigla akong natauhan. Napagtanto kong medyo nawalan ako ng kontrol. Agad kong binitawan ang labi niya. Pasensya na. Masyado bang matagal ang halik ko? Nahiya siya ng todo. Halos isubsob na ang ulo sa dibdib ko. O okay lang. Nakaupo pa rin siya sa mesa. Gustong bumaba ni Bea Alonzo. Pero nasa harap niya ako. Marahan niyang itinulak ang kamay ko. Napababa ang tingin. Nakita ang isang lugar na hindi masabi. Isang tingin lang. Agad siyang umiwas na parang nakuryente. Kalmado akong sumulyap. Nang makita siyang nahihiya ay ngumiti ako. Okay lang. Huwag mong pansinin. Sa sandaling iyon, ang tenga ni Bea Alonzo ay namumula na parang tutulo na ang dugo. Nauutal siya. Matagal bago siya nakapagsalita. Marahan niya akong itinulak. Matulog ka na. Hinawakan ko ang kamay niya. Pero may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Lumitaw ang pag-asa sa mga mata ni Bea Alonzo. Kung gayon, sabay na tayong matulog. Nagulat ako. Sabay matulog. Hindi na kailangan. Mag-isa na lang akong matutulog. Good night. Pagkasabi nyon, tumalikod ako para tumakbo. Hinawakan ni Bea Alonzo ang pulso ko. Sumampa ulit siya sa dibdib ko. Daniel, hindi mo ba talaga ikokonsidera na sabay tayong matulog? Marahang ikiniskis ni Bea Alonzo ang pisngi niya sa dibdib ko. Umiling ako. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Bahagyang ngumiti si Bea Alonzo. Biglang idinampi ang labi niya sa Adam's apple ko. Isang mainit na dampi ang dumaan tapos agad ding umatras. Bahagyang nanigas ang katawan ko. Sa sumunod na segundo, binitawan ko si Bea Alonzo. Tinulungan siyang ayusin ang kwelyo ng damit niya. Malumanay ang itsura. Mauuna na ako. Magpahinga ka na rin ng maaga. Namumula ang mukha ni Bea Alonzo. Halos patakbo akong bumalik sa kwarto ko. Dumiretso sa banyo. Naligo ng malamig na tubig. Ang lugar sa Adam's apple ko ay parang naiwan pa rin ang hininga ni Bea Alonzo. Hindi ko mapigil ang mag-isip ng kung ano-ano. Nang makaalis ako, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Bea Alonzo. Hinaplos niya ang labi niya. Kumunat ang gilid ng bibig. Isinara ang pinto ng study room. Bumalik si Bea Alonzo sa kwarto niya. Hinubad ang damit sa katawan. Kapansin-pansin ang puting benda sa hita niya. Huli siyang umuwi ngayong gabi dahil dumaan muna siya sa ospital bago umuwi. Para asikasuhin ang sugat sa hita niya. Sa party ngayong gabi, balak talaga ni Bea Alonzo na umalis ng maaga. Pero kahit gaano pa kaingat si Bea Alonzo, nakalkula pa rin siya. Nilagyan ng gamot. Nang mapansin niya, huli na ang lahat. Pero ayaw niyang makalkula. Ginamit ni Bea Alonzo ang natitirang katinoan para kunin ang fountain pen sa bulsa niya at itusok sa hita niya. Tapos mabilis na pumasok sa isang bakanteng kwarto at nilock ang pinto. Hindi sapat ang isang beses. Ilang beses pang itinusok ni Bea Alonzo ang paa niya. Sa wakas ay napanatili niya ang kaunting katinoan. Tapos ay tinawagan si Liza Soberano. Mabilis na dumating si Liza Soberano para dalhin ang sugatang si Bea Alonzo. Nang magising si Bea Alonzo, madaling araw na. Nang maisip niyang may nang-ahas na kumalkula sa kanya. Puno ng lamig ang mga mata ni Bea Alonzo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Liza Soberano para imbestigahan ng malinaw ang nangyari ngayong gabi. Sumagot si Liza Soberano. Opo, binaba ni MS, Bea ang telepono. Itinapon ni Bea Alonzo ang telepono sa gilid. Medyo pagod na hinilat ang pagitan ng kilay niya. Napunta ang tingin niya sa kwarto sa tapat na nakapatay na ang ilaw. Matagal na natahimik. Kung ngayong gabi ay talagang may nagawa siyang mali kay Daniel. Siguradong malulungkot siya, di ba? Kinaumagahan, gising na gising akong bumangon. Hindi sinasadyang napatingin sa direksyon ng kwarto ni Bea Alonzo. Nakasara ang kurtina ng kwarto ni Bea Alonzo. Walang makita. Nagising ako, naghilamos, kumain ng almusal, naghanda para pumasok sa trabaho. Karaniwang kasabay ko si Bea Alonzo. Pero ngayon wala siya. Nakita ng driver na hindi ako sumasakay sa sasakyan. Napunta ang tingin niya sa bahay ng mga Bea sa tabi. May naiintindihang ngiti sa mukha. Gusto po bang hintayin ni Second Young Master si MS, Bea para sabay pumasok sa trabaho?
Nang makitang nahulaan ang nasa isip ko, medyo nahiya ako. Hindi. Maraming nainom si Bea kagabi. Baka hindi pagising. Mauna na tayo. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng bahay ng mga Bea. Sumakay ako sa sasakyan at umalis. Medyo na-late ako sa pag-alis sa bahay ngayon. Pagdating ko sa opisina, marami ng tao. Pero kakaiba ang itsura nilang lahat. Kumunat ang noo ko. Ano na namang nangyari? Wala naman sigurong kinalaman sa akin. Di ba? Biglang may isang lalaking kasamahan na lumapit sa harap ko. Daniel, alam mo ba, may malaking nangyari. Natigilan ako. Anong malaking nangyari? Itinuro ng lalaking kasamahan na iyon ang pwesto ni Enrique Hill. Mahiwagang sinabi, may kinalaman kay Enrique Hill. Galit na galit si Manager Wang sa opisina. Nagulat ako. Bigla kong naalala na kagabi ay nakita ko si Enrique Hill sa underground parking. Kagabi, kasama ko si Kuya pauwi. Siguradong nakita iyon ni Enrique Hill. Sa ugali ni Enrique Hill, 80% na iisipin niyang ang pang-aapi at pagpapahirap sa kanya ng kuya ko kahapon ay dahil sa akin. Bahala na siya kung anong gusto niyang isipin. Bago pa man makapagpatuloy sa pakikipagtsismisan sa akin ang lalaking kasamahan. Nakatayo na si Manager Wang sa pinto ng opisina. Hindi maganda ang itsura nang makita niya ako. Seryoso niyang sinabi, Daniel, pumasok ka rin dito. Medyo naguguluhan ako. Sumunod papasok sa opisina. Sumara ang pinto. Nakaupo si Manager Wang sa likod ng mesa. Nakita ko si Enrique Hill na malungkot ang mukha. Si Paulo Avellino ay nakatayo sa gilid. Mapanlibak ang itsura. Medyo curious talaga ako. Seryosong nagsalita si Manager Wang. Kompleto na tayo. Sasabihin ko na. Pagkatapos ng internship period, 2 lang sa inyong 3 ang mananatiling regular. Malinaw na ang ibig sabihin ni Manager Wang. Sa 3 intern, 2 lang ang mananatili. Ibig sabihin, may isang aalis. Sino ang huling aalis? Nakakapag-isip talaga. Kung ikukumpara sa kalmado kong itsura. Parehong kinakabahan sina Paulo Avellino at Enrique Hill. Kung pag-uusapan ng kakayahan sa trabaho, inaamin nilang hindi sila kasing galing ko. Kaya sa tingin nila, siguradong ako ang mananatili. At kung sino ang makakakuha ng huling pwesto. Depende na sa diskarte nilang 2. Pagkatapos sabihin ang tungkol sa regularization, dinala ni Manager Wang ang usapan sa pangunahing paksa. Sumandal siya sa upuan. Seryoso ang itsura. Wala akong pakialam kung ano ang estado ninyo bago kayo pumasok sa kumpanya. Kapag nasa departamento ko na kayo, kailangang sumunod sa mga patakaran ko. Walang special treatment dito. Ang ilan sa inyo, itigil na ninyo ang mga maliliit na iniisip. Araw-araw hindi nagsisikap sa trabaho. Gumagawa ng mga hindi magandang paraan. Napansin ko na habang sinasabi ni Manager Wang ang mga salitang ito. Nagbago ang itsura ni Enrique Hill. Galit na galit si Manager Wang. May kinalaman kaya ito kay Manager Wang? Nang maisip ko ito, hindi ko maiwasang maalala ang eksenang nakita ko dati sa opisina. Isang hindi kapani-pani walang hula ang nabuo sa isip ko. Hindi kaya gusto na naman ni Enrique Hill. Agad kong pinigilan ang mga iniisip ko. Sinikap na huwag tingnan ang itsura ni Enrique Hill. Si Paulo Avellino naman ay walang pakialam. Habang sinasabi ni Manager Wang ang mga salitang ito, nakatitig siya kay Enrique Hill. Napakapang-asar ng tingin na iyon. Alam din ni Enrique Hill na siya ang pinatatamaan ni Manager Wang. Hindi niya man lang may angat ang ulo. Bumalik ang isip niya sa nangyari kagabi. Kagabi sa underground parking, nakita niya si Daniel na sumakay sa sasakyan ni Coco Martin. Kaya nahulaan niyang may backer din si Daniel. Dahil dito, nakaramdam ng panganib si Enrique Hill. Kaya hindi siya umuwi. Sumakay siya ng elevator pabalik sa opisina. Sa oras na iyon, nakaalis na ang lahat ng kasamahan. Nakabukas pa ang ilaw sa opisina. Malinaw na hindi pa umuuwi si Manager Wang. Hindi nagatubili si Enrique Hill. Itinulak niya ang pinto ng opisina. Pagpasok pa lang ay agad niyang nilock ang pinto. Naguguluhang nag-angat ng tingin si Manager Wang. Nang makita niyang si Enrique Hill iyon, nagulat ang mukha niya. Enrique Hill, anong kailangan mo? Tumayo si Enrique Hill sa kinatatayuan niya. Nag-alinlangan ng ilang segundo, tapos ay parang nagdesisyon na. Nagsimulang habarin ang damit niya. Masyadong biglaan ang kilos na ito. Natakot si Manager Wang. Agad na tumalon mula sa upuan. Ay ikaw, anong gagawin mo? Nanginginig ang daliri ni Enrique Hill.
Unang beses niyang gumawa ng ganito kahihiyang bagay. Malinaw na kinakabahan din siya. Manager Wang, kailangan ko po talaga ng trabahong ito. Tulungan niyo po ako. Basta't mapapanatili niyo ako. Pwede niyo po akong tikman. Hindi naman po masama ang katawan ko. Malusog din po ako. Pagkasabi niyon, halos hubad na ang damit sa katawan ni Enrique Hill. Hindi sinasadyang sumulyap si Manager Wang. Tapos agad na umiwas ng tingin. Seryosong sinabi, Enrique Hill, isuot mo ang damit mo. Ginawa na ni Enrique Hill ang lahat ng ito. Sabihin mong sumuko siya ngayon. Imposible iyon. Kung hindi kikilos si Manager Wang, siya na ang kikilos. Diretsyong sumugod si Enrique Hill kay Manager Wang. Natakot si Manager Wang. Enrique Hill, binabalaan kita. Isuot mo agad ang damit mo. Kung hindi tatawag ako ng tao. Wala na talagang magawa si Enrique Hill. Ginawa na niya ang lahat ng ito. Kaya susugal na lang siya. Nagsimula silang maghabulan ni Manager Wang sa loob ng opisina. Nang makita ni Manager Wang na walang epekto ang paulit-ulit niyang babala kay Enrique Hill. Alam niyang desidido na itong manggulo sa kanya. Kaya diretso siyang tumakbo palabas ng opisina. Gusto pa sanang magpakadisente ni Enrique Hill kaya hindi siya nang ahas na humabol. Pero ang plano niyang umangat sa ganitong paraan ay nabigo na. Nang maalala ni Manager Wang ang muntik na niyang panggagahasa kagabi. Parang nakakain siya ng kung ano. Pinahahalagahan ng kumpanya ang kakayahan ninyo. Hindi ang estado sa buhay at iba pang bagay. Sa susunod na mangyari ulit ang ganito. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Pagkatapos magbabala ni Manager Wang, pinalabas na niya kami. Pagkaalis namin, napaupo si Manager Wang sa upuan. Nang maalala niya ang nangyari kagabi, kinilabutan si Manager Wang. Paglabas sa opisina, malinaw kong naramdaman ang mga tingin mula sa apat na sulok ng opisina na eksaktong nakatutok kay Enrique Hill. Umirap si Paulo Avellino, bumalik sa pwesto niya. Hindi ko rin balak makialam sa bagay na walang kinalaman sa akin. Aalis na sana ako papunta sa pwesto ko nang may humila sa laylayan ng damit ko. Paglingon ko, kaharap ko ang mukhang walang kabuhay-buhay ni Enrique Hill. Daniel, pwede mo ba akong samahan sa banyo? Tatanggi na sana ako nang marinig kong nagmamakaawa si Enrique Hill. Parang awa mo na, Daniel. Nag-isip ako sandali, sumama pa rin ako kay Enrique Hill papunta sa banyo. Pagliko namin, tuluyan ng natakpan ng pader ang tanawin mula sa opisina. Naramdaman kong parang nabunutan ng tinik si Enrique Hill. Kahit na naku-curious ako, hindi na ako nagtanong pa. Sunod-sunod kaming pumasok sa banyo. May naramdaman akong kakaiba. Palihim kong pinindot ang record button sa bulsa ko. Pagpasok pa lang sa banyo, nilock na ni Enrique Hill ang pinto. Si Enrique Hill na nauunang naglalakad ay biglang lumingon. Isang malakas na kalabog. Lumuhad siya sa harap ko. Nagulat ako. Agad akong umatras ng ilang hakbang. Mapagbantay na tiningnan siya. Bakit ka lumuluhod sa harap ko? Malungkot ang boses ni Enrique Hill. Daniel, wala na akong magagawa. Wala na talaga akong magagawa. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Hindi ako nagbaba ng depensa. Nanatili akong may ligtas na distansya kay Enrique Hill. Anong problema mo? Nang makita ni Enrique Hill na nagtanong ako. Parang may pagkakataon. Kumislap ang pag-asa sa ilalim ng mga mata niya. Daniel, pwede ka bang kusang mag-resign? Sa isang iglap, akala ko nagkamali ako ng dinig. Tiningnan ko siya. Naguguluhan ang mukha. Enrique Hill, ano bang sinasabi mo? Maayos naman ang trabaho. Bakit ako magre-resign? Nangangatwiran pa si Enrique Hill. Kilala mo si Mr. Coco. Di ba? Huwag mong itanggi. Kagabi, nakita kitang sumakay sa sasakyan niya. Sa tingin ko, hindi simple ang pagkatao ni Mr. Coco. Kahit umalis ka sa Bea Corporation, pwede ka namang magtrabaho sa kanya. Napakagaling mo. Siguradong maraming kumpanya ang gusto ka. Pwede bang huwag mo nang agawan ng pagkakataon na maging regular? Halos matawa ako kay Enrique Hill. Kung magaling ako, kailangan ko bang magparaya sa kanya? Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, nagpatuloy sa pangungumbinsi si Enrique Hill. Tingnan mo, maganda ang pinag-aralan mo. Napakagaling mo rin sa trabaho. Kahit saan ka mapunta, magniningning ka. Hindi tulad ko. Kung mawawalan ako ng trabahong ito, hindi ako mabubuhay. Para maniwala akong napakahirap talaga ng sitwasyon niya. Ikinwento sa akin ni Enrique Hill ang tungkol sa pamilya niya. May napakasamang pamilya si Enrique Hill.
Ama na adik sa alak, nambubugbog, nagsusugal, at maagang namatay ang ina. Mahina siya, nag-aral siya, masipag, nagtrabaho para kumita ng pera. Gustong makatakas sa pamilyang ito. Masipag siya kaya mas magaling siya sa mga kasabayan niya. Pero nakalimutan niyang palaging may mas magaling pa sa mundo. Daniel, parang awa mo na. Ipaubaya mo na sa akin ang pagkakataong maging regular. Hindi ko talaga kayang mawalan ng trabahong ito. Napakagaling mo. At kilala mo pa ang tulad ni Mr. Coco. Siguradong kaya mo. Walang emosyon ang boses ko. Malamig at walang pakialam kung pinutol siya. Enrique Hill, ano ang karapatan mo? Natigilan si Enrique Hill. Ano? Malamig akong ngumiti. Sabi ko, ano ang karapatan mong sabihin sa aking bitiwan ang trabahong ito? At ano naman ang karapatan mong isipin na kailangan kong makinig sa'yo? Dahil magaling ako, dapat ba akong mapilitang kawan ka? Sino ka ba sa akin? Hindi ka nagsisikap tapos gusto mong hindi rin magsikap ang iba. Hindi mo ba nakikitang napakawalang hiya mo? Sunod-sunod kong sinabi ang mga iyon kaya namutla si Enrique Hill. Tinawag niya ako sa banyo. Lumuhad pa sa harap ko, para lang. Malambot daw ang puso ko kahit matigas ang bibig ko. Basta't kusang loob akong umalis. Magkakaroon sila ni Paulo Avellino ng pagkakataong maging regular. Pero hindi inaasahan ni Enrique Hill na ganito ako kawalang awa. Kalmado kong tiningnan si Enrique Hill. Ang mapagkunwaring si Enrique Hill sa harap ko ay nakakasuka. Naawa pa ako sa ganitong tao dati. Tinulungan ko pa siyang magsalita. Enrique Hill, hindi ako magre-resign sa trabaho. Kung gusto mong maging regular, gamitin mo ang sarili mong kakayahan. Ilagay mo sa tamang lugar ang mga maliliit mong iniisip. Iyon ang pinakamabuti para sa'yo. Lalaki ka rin naman. Hindi ka ba makakaisip ng paraan para ayusin ang problema? Pagkasabi nyon, tumalikod ako at umalis. Bumalik ako sa pwesto ko. Nagsimulang mag-focus sa trabaho. Hindi nagtagal. Bumalik na rin si Enrique Hill. Para siyang nababalutan ng madilim na anino. Hindi ko siya tiningnan. Nag-focus ako sa trabaho ko. Natakot si Paulo Avellino na malampasan siya ni Enrique Hill kaya nagsimula na rin siyang magseryoso sa trabaho. Pero dati, sanay siyang magpetex. Hindi talaga siya kayang magseryoso ng matagal. Pagkatapos ng kaunting abala, hindi na nakatiis si Paulo Avellino. Inilagay niya sa gilid ang mga dokumento. Nagsimulang mag-browse sa internet, si Enrique Hill. Pagkatapos bumalik mula sa banyo. Palaging nakaupo lang sa pwesto niya. Walang ginagawa, tahimik lang na nakaupo. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakaupo. Lumingon siya sa akin. Malungkot ang tingin. Tapos ay binalik ang masamang tingin. Sa mata niya, nagsimula na siyang magtrabaho. Sa oras ng tanghalian, pumunta ako sa kantin. Kumuha ng isang kanin. Humanap ng sulok para umupo. Bigla akong may narinig na nag-uusap sa harap. Ang paksa ay tungkol pa rin kay Bea Alonzo. Narinig ko, hindi raw pumasok si MS, Bea ngayon. Si MS, Bea na sobrang workaholic. Hindi pumasok ngayon. Talaga, narinig ko sa assistant ni MS, Bea. Sa tingin nyo, bakit hindi pumasok si MS, Bea? May sakit kaya ang pamilya niya? Hindi ko na pinakinggan pa. Hindi pumasok si Bea Alonzo. Agad kong kinuha ang telepono ko para tingnan. Walang text mula kay Bea Alonzo. Nag-isip ako sandali. Nagpadala ng text kay Bea Alonzo. Bea, hindi ka ba pumasok sa kumpanya ngayon? Ilang minuto bago sumagot si Bea Alonzo. Oo, medyo masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako pumasok. Bakit? Kumunat ang noo ko. Hindi kaya dahil sa sobrang inom mo kagabi? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Uminom ka na ba ng gamot? Kasabay nito, sa bahay ng mga Bea. Tiningnan ni Bea Alonzo ang doktor na abala sa tabi ng kama. Nagtatype ang daliri sa screen. Dumating na ang family doctor para tingnan siya. Walang dapat ikabahala. Tinitingnan ng doktor ang sugat ni Bea Alonzo. Siguro dahil sa impeksyon kaya nagkalagnat. Maayos naman ang kalagayan. Kapag nawala na ang lagnat, okay na. Sa wakas ay nawala na ang pag-aalala sa mukha ni Mama Bea. Hinatid niya ang doktor tapos bumalik sa kwarto ni Bea Alonzo. Nasugatan ka pala. Hindi ka man lang nagsasabi. Ibinaba ni Bea Alonzo ang telepono. May bahagyang ngiti sa mukha. Mama, okay lang ako. Maliit na sugat lang to. Hindi masaya si Mama Bea. Anong maliit na sugat? Ang daming sugat. Ikaw talaga. Bakit ba ang bigat ng kamay mo?
Nang palitan ng doktor ang benda, sumulyap si Mama Bea. Dapat sabihin na talagang malupit si Bea Alonzo sa sarili niya. Hindi mababaw ang sugat sa binti niya. Napabuntong hininga si Mama Bea. Sige na, malaki na ang anak ko. Hindi ko na mapipigilan. Oo nga pala. Alam ba ni Daniel na nasugatan ka? Nawala ang ngiti ni Bea Alonzo. Seryosong umiling. Mama, huwag niyo pong sabihin kay Daniel to. Medyo nahiya si Mama Bea. Agad na naramdaman ni Bea Alonzo na may mali. Bakit po? Nag-alinlangan sandali si Mama Bea bago nagsalita. Nasabi ko na kay Tita Sara, nanay ni Daniel, na nasugatan ka. Hindi ko alam kung nasabi na ni Tita Sara kay Daniel. Kasabay nito, inilalagay ko ang tray ng pagkain sa tapunan nang makatanggap ako ng text mula sa tunay kong ina. Daniel, nasugatan si Bea. Alam mo ba to? Natigilan ako nang makita ang text ni Mama. Binuksan ulit ang chatbox namin ni Bea Alonzo. Kanina, sinabi sa akin ni Bea Alonzo na masama ang pakiramdam niya. Lumalabas na ito pala ang ibig sabihin ng masama ang pakiramdam. Balak ko sanang mag-text para tanungin si Bea Alonzo pero hindi ko na ipinadala ang tanong. Mabilis kong inilagay ang tray ng pagkain sa tapunan tapos nagmamadaling bumalik sa departamento. Dumiretso sa opisina ni Manager Wang. Manager Wang. Nagulat si Manager Wang sa biglaang pagbukas ng pinto. Nahulog sa lupa ang strawberry cake sa kamay niya. Sa sumunod na segundo, puno ng panghihinayang ang mukha niya. Yung cake ko. Nang makita ko ang eksenang ito, natigilan din ako. Tapos agad akong yumuko para humingi ng tawad. Pasensya na po, Manager Wang. Papalitan ko po ng bago. Pagkasabi niyon, ibinaling ko ang tingin mula kay Manager Wang papunta sa strawberry cake sa lupa. Tinanggal ni Manager Wang ang panghihinayang sa mukha niya. Bumalik sa dati niyang nakangiting itsura. Pero medyo nahihiya pa rin. Hindi na kailangan. Anong kailangan mo sa akin? Napunta ulit ang tingin ko kay Manager Wang. Ganito po, Manager Wang. May kaunting problema po sa bahay. Pwede po ba akong mag-leave ngayong hapon? Nahuli ko ang maliit na hilig ni Manager Wang. Nahihiya siya dahil dito. Kaya natural lang na gusto niyang mag-leave ako. Sige. Kalahating araw na leave. Tama ba? Payag ako. Tuwang-tuwa ang mukha ko. Yumuko ulit ako kay Manager Wang. Salamat po, Manager Wang. Mauuna na po ako. Tumango si Manager Wang. Bago ako umalis, may naalala siya. Agad niya akong tinawag pabalik. Daniel, yung nangyari kanina. Sana. Agad akong nangako. Manager Wang. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti kung ganoon. Kung may kailangan ka, mauna ka na. Okay lang. Pagkaalis sa opisina, inayos ko ang mga gamit ko at umalis sa kumpanya. Dahil nagmamadali akong umuwi, hindi na ako nagpahatid sa driver ng pamilya. Sumakay na lang ako ng taxi pauwi. Pagbaba ko, dumiretso ako sa bahay ng mga Bea sa tabi. Narinig ng katulong ng mga Bea ang doorbell. Agad siyang lumabas para buksan ang pinto. Nang makita niya akong nakatayo sa pinto, kumislap ang pagkagulat sa mata ng katulong. Unang beses kong pumunta sa bahay ng mga Bea. Medyo naiilang ako. Hahanapin ko si Bea. Nasa bahay ba siya? Agad na tumango ang katulong. Pinapasok ako. Oo po. Nasa taas po si ma'am sa kwarto. Tumango ako. Sumunod sa direksyon ng katulong papunta sa kwarto ni Bea Alonzo. Pinaalalahanan ako ng katulong. Ayaw po ni ma'am na pumapasok kami. Second young Master Daniel. Kayo na lang po ang pumasok. Agad akong nagpasalamat. Kung gayon, salamat. Pagkaalis ng katulong, huminga ako ng malalim. Kumatok sa pinto. Hindi nagtagal. May nagbukas ng pinto. Nang makita ni Mama Bea na ako ang nakatayo sa pinto. Nagulat ang mukha niya. Daniel, hindi ba't nasa trabaho ka? Nang makita kong si Mama Bea ang nagbukas ng pinto, medyo nahiya ako. Tita Bea, narinig ko pong nasugatan si Bea kaya nag-leave ako. Kumusta na po siya? Naalala ni Mama Bea ang anak niyang nakahiga sa kwarto. Lumitaw ang pag-aalala sa mukha niya. Walang malubha, medyo na-impeksyon lang ang sugat. Nilanat ng kaunti. Agad akong nag-aalalang nagtanong. Nilanat, kung gayon, pwede ko po ba siyang bisitahin? Ngumiti si Mama Bea. Syempre naman, kapag nakita ka ni Bea, siguradong gagaling na siya agad. Nang biruin ako ng ganoon, medyo nahiya ako.
Sumunod ako kay Mama Bea papasok. Narinig na ni Bea Alonzo sa kwarto ang boses ko kaya nang makita niya akong lumitaw. Hindi siya nagulat. Kumaway si Bea Alonzo sa akin. Sumulyap ako kay Mama Bea. Lumapit sa tabi ng kama. Paglapit ko pa lang, hinayla na ako ni Bea Alonzo sa tabi niya. Sumampa siya sa dibdib ko. Bakit ka umuwi? Hindi ko sinasadyang sumulyap kay Mama Bea. Matalino ang huli. Nagkunwaring walang nakita. Lumabas. Iniwan ang kwarto sa amin ni Bea Alonzo. Nang makaalis si Mama Bea, hindi na ako naiilang. Medyo nagagalit akong pinitik ang ulo niya. Nasugatan ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam ni Bea Alonzo na kapag umuwi ako, siguradong kukwestiyonin ko siya kaya ngumiti siya. Maliit na sugat lang naman to. Galit pa rin ako. Maliit na sugat lang tapos na impeksyon pa. Bobo. Bea Alonzo. Akala mo ba tanga ako? Nang makita niyang hindi nagsasalita si Bea Alonzo, kinuha ko ang kamay niyang nakayakap sa akin. Umupo kaharap siya. Saan ka nasugatan? Patanjin. Gusto kong makita kung gaano kaliit ang maliit mong sugat. Narinig iyon ni Bea Alonzo. Tinakpan ang bibig niya. Tinakpan ang ngiti sa gilid ng labi. Daniel, gusto mo ba talagang makita? Tiningnan ko siya. Hindi pwedeng tumanggi. Kailangang makita. Ngumiti si Bea Alonzo. Yung sugat, nasa lugar na hindi mo pwedeng makita. Gusto pa rin ba ni Daniel na makita? Natigilan ako. Unti-unting napunta ang tingin ko sa ibabang bahagi ng katawan ni Bea Alonzo. Agad akong natulala. Sumampa ulit si Bea Alonzo sa dibdib ko. Anong iniisip mo? Sa hita ako nasugatan. Hindi mo pwedeng makita. Pero nagpatuloy akong nagtanong. Pero paano? Ngumiti ng matagumpay si Bea Alonzo. Pero kung pipilitin ni Daniel, hindi naman sa hindi ako pwedeng magsakripisyo ng kaunti. Tutal sa huli, kailangan mo rin namang makita. Pagkasabi nyon, akmang iaangat na ni Bea Alonzo ang kumot para ipakita sa akin ang sugat sa hita. Agad akong tumalikod. Bea Alonzo, magbihis ka. Hindi ko natitingnan. Naghintay ako sandali. Walang narinig na ingay. Nag-aalangang lumingon ako. Puno ng ngiti ang mukha ni Bea Alonzo. Nang mapagtanto kong naloko ako, medyo nagagalit akong pinitik ang noo niya. Ang galing mo. Niloko mo na naman ako. Bahagyang ngumiti si Bea Alonzo. Hindi kita niloloko. Gusto mong makita akong ngumiti ngayon. Agad kong hinawakan ang dalawang kamay niya. Hindi pwede. Hindi ko natitingnan. Kumunat ang gilid ng bibig ni Bea Alonzo sa isang mapang-akit ng ngiti. Daniel, hindi mo ba talaga titingnan? Hindi naman masama ang katawan ko. Hindi mo ba talaga gustong makita? Medyo naakit ako sa sinabi niya. Napakawalang hiya. Lumunok ako ng laway pero tumanggi pa rin. Sige na. Sige na. Hindi ako nagmamadali. Nang makita kong natigilan muna si Bea Alonzo tapos ay ngumiti ng malumanay. Oo, hindi nagmamadali. Marami pa tayong oras. Naramdaman kong may ibang ibig sabihin si Bea Alonzo pero hindi ko naintindihan. Bigla akong nagsalita. Kung gayon, kagabi ka pa nasugatan. Tama ba? Bigla akong nagsalita. Naalala ko kagabi ang amoy ng disinfectant na naamoy ko sa kanya. Kagabi, pinakilig ako ni Bea Alonzo hanggang sa mamula ang mukha ko at kumabog ang dibdib. Nakalimutan ko na ang bagay na ito. Ngayong iniisip ko, maraming bagay kagabi ang hindi ko napansin. Halimbawa, si Bea Alonzo na dati malakas uminom. Umuwi na parang lasing, pero napakabango ng amoy ng alak sa katawan niya. Kagabi, nasugatan si Bea Alonzo. Pero hindi ko napansin. Lumitaw ang pagkakasala sa mukha ko. Hinawakan ni Bea Alonzo ang kamay ko. Talagang maliit na sugat lang. Sa party kagabi, hindi ko sinabi sa'yo. Ayoko lang mag-alala ka. Tiningnan ko siya. Walang emosyon ang tono ng boses ko. Kung gayon, sa tingin mo, kapag nangyari na ang lahat saka ko malalaman. Hindi na ako mag-aalala. Sa ilalim ng mapanuring tingin ko, yumuko si Bea Alonzo. Sa pagkakataong ito, ako ang mali. Sa susunod hindi na mauulit. Kinagat ko ang labi ko. Maingat na nagtanong. Kung gayon, pwede mo bang sabihin sa akin kung paano ka nasugatan? Tiningnan ako ni Bea Alonzo. Matagal bago napabuntong hininga nang walang magawa. Ikinwento sa akin ang buong katotohanan. Dati, narinig ko na may mga lalaking para kumapit sa mayayaman. Gagawin ang lahat. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito kay Bea Alonzo. Tiningnan ko siya. Bigla kong naitanong. Kung gayon,
Kayong mga tagapagmana ng mayayamang pamilya. Hindi ba kayo sinasanay sa kakayahang labanan ng gamot mula pagkabata? Narinig iyon ni Bea Alonzo. Bihira siyang matigilan ng matagal bago nakasagot. Lalong lumaki ang ngiti sa gilid ng bibig niya. Nang makita ko ang itsura niyang iyon. Alam kong mali ang nasabi ko. Kalimutan mo na, Bea Alonzo. Kalimutan mo na agad ang sinabi ko. Narinig mo ba? Nang makita niyang nagpapaliwanag ako. Lalo lang siyang naantig. Sumampa siya sa dibdib ko. Gusto mong kalimutan ko ang nangyari kanina. May isang paraan. Gusto mo bang subukan? Natigilan ako. Anong paraan? Sa sumunod na sandali, nag-angat ng ulo si Bea Alonzo sa dibdib ko at hinalikan ang labi ko. Bahagyang nanginig ang puso ko. Natigilan lang ako sandali tapos hinawakan ko ang batok niya. Pinalalim ang halik na ito. Halik ng halik. Idinagan ko si Bea Alonzo sa kama. Aakma na sana akong magsalita nang yakapin niya ang leeg ko at hinalikan ulit. Ang babaeng nasa ilalim ko ay lalong umiinit. Pira-pirasong narinig ang boses ni Bea Alonzo. Daniel. Tinawag ako ni Daniel pabalik sa katinoan. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Tiningnan si Bea Alonzo na nasa ilalim ko. Ang halimaw sa puso ko ay nagising ngunit pilit kong pinigilan. Gumulong ako sa tabi niya. Niyakap siya. Hayaan mo lang akong yakapin ka ng ganito. Gusto kong magpahinga sandali sa tabi mo. Pwede ba? Naisip ko na nilalagnat pa rin si Bea Alonzo. Siguradong hindi siya komportable. Nakita ni Bea Alonzo na bigla akong huminto. Medyo hindi siya kontento. Nang marinig niya ang mga salitang ito. Bahagyang kumunat ang gilid ng bibig niya. Tumango siya tapos ipinikit ang mga mata. Mukhang talagang hindi maganda ang pakiramdam niya. Mabilis na nakatulog si Bea Alonzo. At pagkatapos matulog, laging nakakunot ang maganda niyang kilay. Hindi ako nang ahas na gumalaw habang yakap si Bea Alonzo. Ang init na nagmumula sa katawan ni Bea Alonzo ay lumilipat sa akin. Medyo mainit pero hindi rin ako gumalaw. Sa simula, hindi ako inaantok pero habang nakahiga, biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Nakatulog na rin ako. Umalis si Mama Bea sa kwarto ni Bea Alonzo. Umupo sa sala. Naghintay ng kalahating araw pero hindi pa rin ako bumababa. Lalong lumawak ang ngiti sa gilid ng bibig niya. Sinabihan niya ang katulong na huwag umakyat para manggulo. Tapos bumalik sa sarili niyang kwarto. Nang magising ulit ako, madilim na sa labas. Hindi ko sinasadyang napatingin kay Bea Alonzo. Sakto namang nagmulat ng mata si Bea Alonzo. Nagkatinginan kami. Umiwas ako ng tingin. Umupo. Biglang may naalala. Lumingon ako at inilagay ang kamay ko sa noo niya. Mukhang wala nang lagnat. Bea, may masakit ba sayo? Umiling si Bea Alonzo. Nakahinga ako ng maluwag. Kung gayon, mabuti. Kung okay ka na, mauuna na ako. Tiningnan ni Bea Alonzo ang oras. Oo nga, oras na para umuwi ako. Tumango siya. Sige, umuwi ka na. Bumaba ako sa kama. Inayos ang damit ko. Siniguradong walang kakaiba. Saka lang ako umalis sa kwarto ni Bea Alonzo. Aalis na sana ang driver papunta sa kumpanya para sunduin ako nang mag-angat siya ng tingin at makita akong lumabas mula sa katabing bahay. Young master, medyo nahiya ako. Maaga akong umuwi ngayon kaya nakauwi na ako. Walang sinabi ang driver. Napunta ang tingin niya sa gate ng bahay ng mga Bea sa likuran ko. Kinamot ko ang ilong ko. Narinig kong may sakit si Bea. Binisita ko lang siya. Naintindihan ng driver. Hindi na nag-isip pa. Natakot akong baka kung ano pa ang masabi ko kaya diretsong tumalikod ako at umuwi.